Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batangas Update. Pahayag ito ni Senator Irwin Tulfo tungkol sa nangyaring Blue Ribbon hearing kahapon kung saan nagsalita ang mga Brave 18 Marines at ang isa sa kanila, I think si Bernard Gumban, pinatotohanan niya na 2 beses siyang nag-deliver ng mga mali-malita, kalimutan ko na ilan ang bilang, may 6, may 2 beses siyang nag-deliver ng maleta kay Senator Tulfo. Tapos at the end of the hearing, patapos na, may nabanggit ni I think Attorney Baligod na hindi lang maleta ang na-deliver kundi ibang bagay. Nabigla ako do, chicks. Tapos pinatotohanan ng isang Marine na, yes sir, ako, ilang beses akong nag-deliver na chicks. May binabanggit na hotel. Ano ba ito? Nabigla ako doon. Although these are allegations. Kaya sinasabi ngayon ni Senator Erwin Tulfo is, yung hearing daw kahapon is planadong propaganda para siraan ang pagkatao at reputasyon ni Erwin Tulfo. So, karapatan niya yan mag-deny kasi these are mere allegation, wala pa namang concrete evidences para, kasi iba ang usapin sa korte, kailangan mo ng proof beyond this reasonable doubt kung nangyari bang may ito. So, dito sa, yung hearing kahapon is more on court of public opinion. Nagsalita ang Brave 18 Marines, tinanong, and then tayo, taong bayan, maghusga. Kasi pera natin yun eh. Yan ang palaging sinasabi ni Senator Marcoleta. Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan, pera ng tao yan. Correct. Kaya bakit walang, nung panahon pa ni Soto, Lacson, Tulfo, nung sila pa ang may hawak ng liderato sa Senado, hindi man lang nila pinatawag ang Brave 18 Marines kung ano-anong dahilan. Kaya ako, personally, nagpasalamat at nagbago ang liderato ng Senado. Nandyan yung grupo ni SP Cayetano, kaya natuloy. Ako, personally, naniniwala ako sa sinasabi ng mga Marines. Opinion ko lang yun. Kayo rin, you conclude. Kanino kayo naniniwala? Testimony ng Marines o denial ni Erwin Tulfo? Ganyan na po ang labanan ngayon. Ito, may nabasa akong mga comments. Halos negative ang comments. May isa nga dito, ikaw naman ngayon ang ipapatulpo ng taong bayan. Pero pa rito, kung hindi ka lang tulpo, ipapatulpo ka. Parang ganon din yung payag ni SP Cayetano kay Rapi Tulfo. Kung hindi ka lang tulpo, ipapatulpo na kita. Sila yung mga, ano ba ito? Sila yung mga matatapang na bumabatikos. Ngayon, mga taong bayan naman ngayon ang bumabatikos sa kanila. Ay, nako. Sabi ni Ariel Paharalyaga, you have no reputation. You are crazy. Ano pa? Albert Garay, konting gisa na lang, mangangamoy na rin to. Kaya pala takot at kasama rin pala. Ito pa, pag walang pera, walang, yun, chicks. So hindi pa, baka mamaya sa susunod na hearing ay papatawag ng Cayetano Marcoleta Black, baka dito mag-focus sa delivery ng babae. Again, these are just allegations.
Hindi pa ito napapatotohanan. Kailang ang taong bayan, kanya-kanyang buo ng ano. So may mga nababasa akong comments na hindi lang bend the law, bend the legs pa, legs. Mga pa. Tingnan natin ang nag-react ano. Ito, reaction ng taong bayan. 161,000 ang nag-react. 151,000 ang tumatawa, hindi naniniwala kay Tulfo. 7,700 lang ang nag-like sa kanya. 1,800 ang galit. So, percentage-wise, sobra 90%, mga 94 o 94 or 95%. Mas naniniwala ang mga netizens sa pahayag ng Brave 18 Marines. So, sa Court of Public Opinion, panalo ang Brave 18 Marines, panalo ang Cayetano Black. So, Lunes, meron daw blue hearing committee naman si Tulfo, Erwin Tulfo. Dalawa na kasi ang faksyon ng Senado, kanya-kanyang gawa ng hearing. Medyo magulo ang Senado natin ngayon. But to me, mabuti at nangyari ito para ma-expose ang mga tinatago nila. So, sino kaya ang iimbitahan ni Tulfo? Iimbitahan ba niya ang Brave 18 Marines? I doubt so. Kasi lalo silang mabubuking pag magsalita. Hindi na nila kayang takutin itong Brave 18 Marines. Sa nakita ko, determinado silang lumaban. Wala nang atrasan ito, sabi nila eh. Dadalhin namin sa libingan ang laban nito. Gusto namin ulit maging sundalo para sa taong bayan, kahit retirado na sila. Lumaban sila ng todo nung nasa active service pa sila. Live bullets ang kanilang kaharap. Napagtagumpayan nila. Ito naman ngayon is kaibang laban ito. Kasi grabing puwersa ng politika ngayon. Pwede silang makulong, pwede silang, alam niyo na, anything can happen. Ipagdasal po natin ang Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin natin ang video nito. Anak ko diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. Una ni ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan mensin. Pwede tadi baru. Sige sapat tayo sa. Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ikaw sana. Ayun na patrol sa atin lansang. Sakton. Dito kas na yun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatukod nga balay. Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan, aya Isa? pa na atupan. Wala pang tabang, di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug na gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Sa punta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan.
Dagan pang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.